Kaya nabuo o nagawa ko itong video na to para maiwasan mo at hindi mo na maranasan ang dinadaanan ko. New OFW ka ba? Huwag mong gawin ang biggest mistake na ito. Kahit kala mo lang na ito ay maliit, pwede siyang magpabigat sa future mo. Either magbibigay na naman ako ng mga kunting tips o kaalaman sa mga bagong OFW na mag-abroad. Ang video na to para sa mga bago o baguhang nag-abroad para maiwasan mo ang mga mistake na hindi mo dapat gawin para mas mapabilis ng pag-unlad ng iyong future. Alright, na nga pala, shout out sa bago mga subscriber at mga bagong viewers natin. Maraming salamat sa inyong suporta. Isa nga pala akong OFW na nandito sa island ngayon, sa island ng Bermuda. At ang video na to ay para sa mga bago na nag-a-abroad para mas mapabilis ang kanilang pag-asenso. At sa muli, hindi man ako eksperto, pero lahat ng sasabihin ko ay based sa aking experience na gusto ko rin na hindi mo maranasan para tuloy-tuloy ang pag-angat sa iyong buhay. Number 1, alam mo ba, hindi madali ang pagiging OFW. Tama ang narinig mo, kabayan. Malayo ka sa pamilya. Iba ang culture, iba ang routine, iba ang pagkain. May mga gabi na umiiyak kang mag-iisa sa kwarto mo na naisip mo, bakit ganito ang buhay ko? May mga araw na gusto mo nang umuwi pero hindi mo magawa. Alam mo bakit? Dahil may mga tao umaasa sa'yo. Di ba, kabayan? Normal lang yan. Stress, agong, environment, language barrier, financial pressure, lahat ng yan. Parte lang ng journey ng buhay mo. Pero may pag-asa. Kailangan mo lang malaman kung paano i-handle ang challenge na to. Alam mo ba kung ano ang common mistake ng maraming mga bagong OFW na tulad ko rin dati? Nagkakamali sa simula. Kaya nabuo o nagawa ko itong video na to para maiwasan mo at hindi mo na maranasan ang dinadaanan ko. Una, walang savings. Pagdating ng first salary, padala agad lahat. Walang emergency fund. Kung may unexpected problem, stress ka agad. Ikalawa, sobra ka generous. Sobrang matulungin mo. Dahil sa sobrang matulungin mo, gusto mong makatulong sa lahat. Pero nakalimutan mo na may sarili ka na kailangan mo ring bigyan pansin o ang sarili mo may pangangailangan. Hindi mo pwedeng ibigay lahat. Ikatlo, sa sobrang homesick, laging umiiyak, hindi nag-a-adjust, mahalaga na maghanap ng support system. Kaibigan, community, o kahit anong online grupo ng mga OFW. Ang ika-4, kabayan, masyadong utang para lang makalis. Di mo talaga maiwasan dahil nag-abroad ka nga. Gusto mong mag-abroad dahil wala kang financial, kaya nangungutang ka. Kaya ito ang nangyari. Pagdating mo sa abroad, doon halos pambayad na lang sa utang ang sweldo mo. Aray mo. Walang iniwang ipon, walang security para sa future. Yan ang mga mali sa mga unang first timer na mag-abroad. Kung maiwasan mo lang ang mistake na ito, mas smooth ang journey mo, mas mabilis ang achievement, ang goals mo sa buhay. Kabayan, makinig ka dahil experience ko to ang sinishare ko sa iyo. Listen, hindi ka lang provider, hindi ka lang nagsisend ng pera. Isa ka ring tao na mapapagod, nasasaktan, at minsan luluhod sa homesickness. Kaya huwag mong kalimutan mag-save, maliit man, sa bawat buwan ang masisave mo. Set a goal. May tama kang goals para kung gusto mong bumili ng bahay, business, investment, education para sa sarili mo, mag-invest ka sa sarili mo, learn new skills, improve career, and health, kabayan. Lagi mong tandaan, hindi forever ang pagiging OFW. One day, umuwi ka rin sa iyong lugar. Gusto mo ng peace of mind, gusto mo na may accomplishment, gusto mo may confidence ka, kaya mo nang magpatuloy sa buhay. Kasi alam mo naman sa Pilipinas, in real to, pag wala ka, lang pumapansin sa'yo. Hindi katulad dito sa ibang bansa, meron ka man o wala. Parang although hindi naman lahat na pantay ng pag-iisip ng tao. Sa akong Pilipino, isa ka rin Pilipino. Alam mo na kung anong sitwasyon sa Pilipinas. Kung wala kang pera, wala kang kaibigan. Ayun ang dapat mong tandaan. Kahit
hindi nakikita ng ibang sakripisyo mo, don't worry. God sees it. Nakita niyang lahat. Every tears, every lonely night, every extra hour sa trabaho mo, hindi nasasayang. Dahil yan, every effort bilang po at nakakount yan, kabayan. Kaya ito lang masasabi ko sa mga new OFW. Hold on, stay strong, be wise. Every small steps, every smart decision, isa lang ang patutunguhan. Better future at sa sarili mo. Ang journey mo bilang OFW ay hindi lang para sa pamilya, kundi para sa sarili mo. Kaya kahit mahirap, kahit mapapagod, kahit may panghihinayang, keep going. Remember always, every sacrifice, every choices, every lesson, magbubunga rin. Kaya binago mo na ang sarili mo. Ano ang itinanim, yun ang anihin mo. Nagtanim ka ng kabutihan o binago mo na ang mindset mo, makaahon ka na sa kahirapan. Palagi mong tandaan, palagi kang mag-free para kay God. At sa huli, makikita mo na ang lahat ng pagod at sakripisyo mo. Masasabi mo, worth it ang lahat. Kaya bago ka sa channel ko, please like and share. Paki-follow na rin, subscribe na rin. Maraming salamat dahil marami pa tayong mga pwedeng tatalakayin sa video na katulad nito para sa mga bagong OFW. Dahil ang video na to ay lahat ng sinasabi ko ay based lang on my personal experience. Kaya kabayan, kung nasaan ka man ngayon, mag-ingat ka. Have a good day everyone. God bless us all.